guys! Welcome back to my channel. It's me again, Maui. And today we're going to talk about something na very relatable. Ayan. So, ang pag-uusapan natin today is about fixing stuff and throwing away things and letting go of the things that you don't need. So, para sa akin kasi, ang dami-dami kong mga gamit sa bahay. Sobrang, guilty ako of the fact na ang dami kong mga gamit sa bahay na kailangan kong talagang i-let go. So, sa ngayon, hindi pa natin pag-uusapan about people. We're just going to talk about things at home na kailangan natin i-let go. So, siguro isa sa mga bagay na natutunan ko is to segregate. Kunyari, ito yung mga kailangan ko sa isang side. Ito pa yung mga pwede ko nang i-let go. Ayan, yan ang mga pwede natin gawin. So, yun ang ginawa ko recently. And I feel so, alam mo yun, sobrang aliwalas ng pakiramdam knowing na na-let go ko na yung mga bagay na dati-dati ko pang tinatago. Kasi minsan iniisip ko, paano ko kaya yung gagawin na i-let go sila? Ang hirap-hirap kasi may sentimental value eh. Yun ang isa sa mga bagay na iniisip ko. Sayang naman kung hindi ko siya itatago. Pero yun ang isa sa mga bagay na dapat nating isipin na once you try to fix your stuff, iba yung pakiramdam talaga. At iba yung hatid talaga sa bahay, magiging maaliwalas talaga yung bahay, yung pakiramdam. Lalo na sa mga may pamilya dyan. Ayan, katulad ko na we're 3 in the family. And kahit na ang konti lang namin sa pamilya, ang dami naming mga gamit na kailangan pang isegregate and i-let go. Isa sa mga bagay na pwede nating gawin is, if we want to let go of something, pwede naman natin pamigay sa mga nangangailangan. Kunyari, meron tayong friend or family member na, sa tingin natin kailangan niya to, ibigay na lang natin. Pwede naman rin, minsan ginawa namin, garage sale naman. So, nag-try kami na mag-sell ng mga stuff namin. And pumatok naman siya, may mga bumili naman. Kahit nga yung mga family members namin, mga relatives namin, bumili rin sila. So, nung bumisita sila sa amin. So, yun yung isa sa mga bagay na pwede natin gawin with the stuff na we are letting go. So, para sa akin, letting go of something is very crucial because iba yung pakiramdam na naka-let go ka, luminis yung bahay, tapos nagkaroon ka pa ng space for other things, 'di ba? So may mga ibang mga tao na minimalist sila. So parang gusto nila konti lang yung gamit nila sa bahay. Pwede natin ma-achieve yung gano'n na minimalist na setup sa bahay kung magle-let go tayo ng mga gamit na yun nga na hindi na natin kailangan. So kung nahihirapan tayo, pwede naman tayong mag-ask ng husband natin, ng wife natin, or ng anyone in the family na sa tingin mo okay ba to? O sa tingin mo, anong masasabi mo about this one kung i-let go na ba or hindi? Tapos, you make sure na talagang i-let go mo ha. I-let go mo siya. Wag yung i-let go, itatapon mo na lang, tapos pipick upin mo ulit, tapos ibabalik mo ulit sa bahay. So, yun ang isa sa mga bagay na dapat natin gawin. Na pag ni-let go mo na, i-let go mo na siya. Meron ka ng memories dun siguro, nagamit mo na siya, or kung di pa nagamit, pwede mo naman siyang ibigay sa iba, di ba? Na pwedeng makinabang dun. So, I really want to just say this one is because I know that it can help a lot of people. I really want to also take this time to say na nakakatuwa na mag-motivate talaga ng mga tao. Lalo na kapag alam mo yun, yung alam mo sa sarili mo na nagagawa mo, legit to. So, isa sa mga bagay pala na gusto kong sabihin is, yung mga bagay sinasabi ko na pagpo-motivate ko, ginagawa ko na or nagawa ko na. Kasi may mga bagay na pwede nating matutunan or i-relearn din at the same time, di ba? It's never too late na matutunan itong mga bagay na to. Kasi di ba, pag mag-motivate ka,
kung ma-motivate ka na lang, dapat nagawa mo na at least malalaman mo na legit, 'di ba? So, yun lang. So, you guys, I hope na you will take time to fix your stuff, to let go of the things that you don't really need, and at the same time, wag nating panghinayangan yan kasi kung may mga bagay tayo na i-let go, for sure, merong babalik sa atin. Yan, marami pang blessings ang darating sa atin. So, yun lang. Thank you so much and I hope I'll see you again in the next video. Bye!